verse 58. Ready, read. Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. For as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. So alam na alam po natin na ito po ay sulat po ni Apostol Paul sa mga taga-Korinto. Ano po, simbahan po sa Korinto. Ang sabi po niya dyan, therefore my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. That's why we are going to talk about abounding of the work of the Lord. Be steadfast in the ministry. Ito po yung ating pagpausapan po ngayong umaga. Sabi niya dyan, maging matatag po kayo, huwag kayong patitinag, unmovable, always abounding in the work of the Lord. Ibig sabihin kapatid, tayo po ay dapat maging matatag at patuloy na nagpapatuloy na naging masaya na gumawa sa gawain ng ating Panginoon. For as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Alam na alam po natin na anuman pong ginagawa natin, anuman pong pinagpapagalan natin, anuman pong ginagastusan natin sa gawain ng Panginoon, ay hindi po yan walang kwenta. Lahat ng ginagawa mo, yan po ay recorded sa Panginoon. Yung pagpapagal mo, yung pagpunta mo ng simbahan, yung pagsang-ayon mo sa salita ng Diyos, pagsunod mo, lahat po yan, alam po yan ng Diyos. At alam din ng Diyos kung ikaw ay hindi sumusunod sa Kanya. Kaya nga po kapatid, ito po encourage ni Paul sa mga taga-Korinto na hanggang dito sa atin ay applicable. Salamat Panginoon. Ulit biyaya po. Patawad sa mga pagkakasala po namin. Panginoon, pangunahan niyo po hanggang doon sa mga bata. Itong mga bata na ito, Panginoon, ay maturuan po sila. Habang bata pa lang, magkaroon po sila ng pagkatakot po sa inyong salita, pagsunod po sa inyong kalooban sa kanilang buhay. Hanggang dito po sa amin, nandito po karamihan sa mga magulang, mga kabataan, Panginoon. At makita po ang bawat katotohanan sa buhay po namin na kami po dapat, Panginoon, ay maging devoted, maging loyal po kami unang-una po sa inyong salita. Dalangin namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Sige po, tayo po makaupo kapatid. At hindi po lingid po sa atin na yung pamumuhay po natin, alright, sa Panginoon, ito po ang pinaka-the best na karanasan po natin. Kung ako po itatanungin po ninyo, marami po akong karanasan kasi alam naman po ninyo, ako ay galing po sa serbisyo at sabi ko nga po ay nakarating na po ako doon sa pinaka-sulok-sulok na lugar ng Mindanao. Hanggang Apari ay nakarating ako, hanggang Hulo, sabi nga nila, nakarating ako. Pero hindi ako nagtagal sa Hulo, sa Cotabato at saka Zamboanga, Davao ako nagtagal. At kung pag-usapan kapatid, yung buhay po natin, yung karanasan natin, marami tayong karanasan. Yung karamihan po sa inyo, galing ng ibang bansa, karamihan po sa inyo, marami kayong pinagdaanan sa buhay, naging karanasan. Pero kapatid, yung mamuhay ka sa Panginoon, yan po ang pinaka-the best na karanasan na dapat nating makita. Hello? Kaya nga sabi ko nga, ngayon, yung mga picture ko po dyan, inilalatag ni Sister Joy sa dingding. Sabi ko, inaalis ko yung mga picture ko nung pagkasundalo. At iniiwanan ko yung picture ko nung ako po'y nakakilala sa Panginoon. You know why? Gusto ko po na ang nakikita ko lagi sa buhay ko ngayon ay yung aking karanasan, yung aking kasiyahan nung ako po'y nakakilala sa Panginoon at nung ako ay ginusto ko na magpagamit sa gawain ng Panginoon. That is the best experience na ibinibigay ng Diyos po sa atin. Nakakaibang karanasan. Hello? Ako po'y naniniwala, tanggap po ninyo yan, na nung kayo po'y naging Kristiyano, parang hindi na normal ang buhay ninyo. Sabi ko nga, ang buhay ng isang mananampalataya ay hindi na tayo normal na tao. Alam nyo kung bakit? Ang dami ng sinasabi ng Diyos na hindi mo dapat gawin. Right? Ang dami ng sinasabi ng Diyos na dapat mong gawin. Na hindi ito ginagawa ng normal na tao na hindi po mananampalataya. Katulad ngayon, right? Ang normal na tao, ang linggo, pahinga, pasyal, pamilya, ano pa, overtime, lahat yan. Pero tayo po kapatid, bilang isang anak ng Diyos, nung tayo po naging Kristiyano, nag-iba yung karanasan natin. Right? Yung mga dating kaibigan natin, napalayo sa atin, alam nyo kung bakit? Hindi na tayo sumasama doon sa maling katuruan nila.
hindi na tayo nakikipag-inuman, hindi na tayo nakikipagbarkada, hindi na tayo nakikipagsugalan, na nung araw, doon nagkakalapit-lapit. Amen? Kaya nga po kapatid, sabi ko nga po, napakaganda na yung the best na karanasan po natin dapat ay yung buhay natin nung tayo po yung naging Kristiyano bilang mananampalataya. Kaya nga po kapatid, once na nag-decide po tayo na tayo po ay maging sumunod sa katuruan ng salita ng Diyos, pinag-usapan natin kanina about the Bible in preparation sa ating pag-uusap ngayong umaga. Para maunawaan po ninyo, kung nag-decide po tayo na mamuhay ayon sa kagustuhan at kalooban po ng Diyos, makikita mo, ma-experience mo kapatid, yung excitement sa buhay mo. Mararanasan mo po kapatid, yung kasiyahan ng hindi po nararanasan ng hindi mananampalataya. Na masaya ka kapatid, kahit nasa simbahan ka, kahit may pinagdadaanan ka, kahit may kabigatan ka sa buhay, ay masaya ka dahil may pag-asa at alam mo hindi ka pababayaan ng Diyos at may pangako ang Diyos sa buhay mo. Na kung hindi man natin makamtan dito sa ibabaw ng lupang ito ang kayamanan ng mga nagsasabing mayayaman, hindi ka man makapagtayo ng bahay ng mga nagsasabing malalaking bahay, ang pangako ng Diyos, mayroon kang mansions in heaven. Ang pangako ng Diyos, mayroon kang agnanayon nga biyag nga wala ng katapusan sa piling ng ating Ama sa Langit. Hello? Yan ang the best na experience at yan ang the best kapatid na nakita po natin. Na yung mga excited sa mga pinupuntahan nila, sabi ko nga, wala namang masama, pero ang dami kong mga kakilala, ang dami ko rin anyway, siguro may mga pera sila talaga, wala na silang ginawa kundi mag-tour. Hello? Punta ng Hong Kong, punta ng Singapore, sana sabi ko punta sila sa Iran ngayon. Punta sila sa Israel. Tour dito, tour doon, tour doon. Excited sila kasi nakakakita sila ng iba-ibang lugar. Pero sabi ko, mas excited ako kasi nakikita ko ang langit. Mas excited ako tuwing binabasa ko ang Biblia, nakikita ko ang itsura ng Panginoon. Napipicture ko anong kalagayan ko isang araw. Nakikita ko yung mansions in heaven. Nakikita ko makakasama ko ng magulang ko. Nakikita ko yung mga naunang mananampalataya nandun na at nag-aantay na po sa atin. That is the best experience at yan ang kasiyahan natin bilang isang mananampalataya na dapat excited po tayo kapatid. Katulad ng mga manlalaro, di ba? Nakita ko po dito, naghahanda yung mga player ng Barangay Pilar, pambira, excited sila eh. Excited. Yung mga sapatos nila, hindi ngayon nila isinuot eh. Sinasampay sa balikat kasi baka masira yung sapatos. Pagdating pala doon sa basketballan, pumunta sila sa provincial meet, abay taga pamunas pala ng mga player. Pero excited sila. Kapatid, mas excited po tayo tuwing nasa simbahan po tayo. Dapat kapatid, makikita po natin kapatid, ang kasiyahan, makita ng Diyos ang kasiyahan po natin na habang nagpapatuloy po tayo. Kaya ngayon po yung atin pong pag-usapan about steadfastness. Ang sabi po niya dyan, therefore my beloved brethren, be ye steadfast. And what is steadfast? At sabi niya, unmovable, maging matatag. Alright? Steadfast means a very devoted. Devoted ka or loyal ka sa tao, loyal ka sa persona ng ating Panginoon, loyal ka sa iyong pananampalataya, loyal ka kapatid sa pagiging Kristiyano, loyal ka sa pagiging sa pananampalataya mo. That is steadfastness. We're going to talk about steadfastness. That steadfastness is endurance and firmness brought about by the power that moves in a willing and obedient child of God. Kung tayo lamang kapatid ay willing, mayroon tayong pagsunod at kagustuhan kapatid na sundin ang kapangyarihan ng Diyos sa atin pong buhay, makikita po sa atin kapatid ang steadfastness sa buhay po natin. And what is steadfastness? Endurance. Makikita mo po yung pagpapagal mo, hindi ka napapagod. Hindi ka napapagod na pumunta ng simbahan. Hindi ka napapagod na sumama sa soul winning. Hindi ka napapagod na sumama sa visitation.
Hindi ka napapagod na magsundo. Kaya nga, ito yung bilang natin ngayon kasi marami nang napapagod. Hello? Nawala na po yung steadfastness. Nawala na po kapatid yung pangako natin, yung firmness, yung tatag ng atin pong pangako sa commitment natin sa atin pong Panginoon. Kaya nga po kapatid, sana po ngayong umaga makita po natin yung bunga ng pagpapagal. Ngayon po kay Paul, right? Ay makita mo po yung steadfastness ni Paul at makikita po unang-una po sa lahat, makita natin ang sakripisyo ng ating Panginoon sa ating pong buhay. No, considering na nagbigay ng instruction sa atin ay ang ating Panginoon through Apostle Paul. Kung titingnan po ninyo doon sa book of Romans. Book of Romans. Anong sabi po dito? Romans chapter 12. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Tinakal natin ito nung nakaraan. Alright? Ay tinakal natin ito. Sabi niya, I beseech you therefore, brethren. Sabi ni Apostle Paul. Alright? Ako ay nakikiusap. Ako ay lumalapit sa inyo, mga kapatid, sabi po ni Paul, bunga by the mercies of God, bunga ng kabutihan ng Diyos, bunga ng habag ng Diyos. Sa totoo lang, kapatid, tayo po ay napawalang sala, tayo po ay nagkaroon ng kapangako ang Diyos na langit sa atin, tayo po ay nilagay sa simbahan, tayo po ay ginawang righteous ng Panginoon. Bunga ng habag po niya sa atin. Hindi po tayo karapat dapat ni pumunta man lang ng simbahan, ni mag-aral man lang ng salita ng Diyos, pero binigyan tayo ng chance ng Panginoon. Kasi tayo po hinalintulad sa isang maruming basahan. Pero dahilan sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, tayo po napawalang sala lahat by the mercies of God. And what is mercy? What is mercy? Yung hindi mo pagtanggap sa dapat mong tanggapin. Anong dapat mong tanggapin? Impyerno. Hindi na natin tinanggap ang impyerno dahil sa habag ng Diyos sa atin. Siya na ang nagpagal sa krus ng Kalbaryo. By the mercies of God that you present your bodies a living sacrifice. Kaya nga po sinasabi ni Paul na tayo po kapatid ay maging steadfast po tayo, maging devoted po tayo, dahilan kapatid sa biyaya ng Diyos, dahilan sa mercy ng Panginoon, dahilan sa habag ng Diyos. Alam niyo yung habag? Awa. Kaasi ni Apo Diyos kada tayo. Agyaman tayo, tanaasi kada tayo. Inayat na tayo ti Diyos, imbaga na Juan 3:16, inayat ti Diyos isang lubungan. Ikaw at ako, tayo mga tao na makasalanan, inayat na tayo. Ket kunana, inted na ni Kristo. Right? Abugbog to nga anak na, inted na kada tayo, iso tinatay sa jay cross, tapnoin na pagbayadan, amin nga bayad, tibas basol tayo. Kaya nga sabi niya, by the mercies of God, anong gagawin natin ngayon? That we need to present ourselves a living sacrifice. Na yung sarili naman po natin habang may buhay pa tayo kakabsat, ited tayo magkineapo na adda biyag nga panagsakripisyo, kanya na. Hanlaan nga iso na tinagsakripisyo kada tayo, kundi tayo rin naman kapatid, magbigay tayo ng sakripisyo habang nabubuhay pa tayo sa Kanya. Kasi once na kinuha na tayo ng Diyos sa Hebrews chapter 9 verse 27, pag dumating sa iyo ang kamatayan, wala ka ng chance na maglingkod sa Kanya. Kaya habang adapay biyag tayo kakabsat sa inyong mga dalaga, habang dalaga pa kayo mga binata, ang dami nyo pang pwedeng gawin. Tayo mga kapwa ko magulang, habang may kalakasan pa tayo, ang dami pa nating pwedeng gawin sa Panginoon. Kaya sabi niya, present your bodies a living sacrifice. Biyag na mayroon pagsasakripisyo sa Kanya. Ano po? Ano sabi niya? Holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Pag-usapan natin yung kabanalan. Alright? At yan po ay katanggap-tanggap, accepted ng Panginoon bilang paglilingkod ng isang anak po ng Diyos. So number one, kapatid, by faith, steadfastness in the faith will produce what? Appreciation for the Word of God.
Kung tayo po kapatid ay mayroon po tayong devoted tayo sa salita ng Diyos, yung atin pong pananampalataya kapatid nagpo-produce, nagbibigay sa atin, what? Appreciation for the Word of God. Ano yung appreciation? Appreciation means acknowledgement. Acknowledgement means panagyaman. Panagyaman tayo iti salita ni Apo Diyos. Isungarod kakabsat. Nga dadyo'y presensya natin ng Sunday, yung pagbibigay natin ng importansya sa pag-aaral ng salita ng Diyos, yan ay nagpapakita ng respeto natin sa salita ng Diyos. And don't forget, na sabi niya dyan sa John chapter 1 verse 1, idipay punganay kitadan sao. Ano yung sao? Salita ng Diyos. Ket ti sao kadwa ti Diyos. Ket ti sao iso ti Diyos. Dayta nga sao nadan iti lasag, nagbiag dito rabaw ti daga ket nakadwa na tayo. Siya sino dayta? The Lord Jesus Christ. Kaya nga po kapatid, pag nirespeto mo ang salita ng Diyos, nirerespeto mo na ang Panginoon Jesucristo. Yung pagsunod mo sa salita ng Diyos, pagsunod mo na sa Panginoong Jesucristo. Kaya nga itong hawak-hawak mo, huwag mong mamaliitin yan. Kaya nga lagi natin pinag-aralan about the Word of God. Steadfastness, right? Steadfast believers are, number 1, learners of God. Kung ikaw, kapatid, ay devoted na isang Kristiyano, ikaw ay patuloy na nag-aaral patungkol sa Diyos. Napakarami ng pinag-aaralan ngayon. Yung anak ninyo mula Lunes hanggang Sabado, kukunin pa nila yung Linggo, ilang taon na nag-aaral. Nung kami po, 6 na taon dito, 4 dyan sa high school, 4 sa college, 14. Ngayon, dinagdagan pa ng 11 and 12, naging 16. Walang masama sa mag-aaral. Pero tayo po kapatid, tayo po kung ikaw ay devoted na Kristiyano, mananampalataya, ikaw ay learners. Ikaw ay estudyante ng Panginoon. Estudyante ka ng salita ng Diyos. Learners ka ng Word of God. Hindi mo alisin dapat sa buhay mo na pumunta dito sa simbahan at makinig ng salita ng Diyos. Ang Biblia mo, tangan-tangan mo. Pagdating sa bahay nyo, hindi ka matutulog, hindi lilipas ang araw na hindi mo binasa ang Biblia mo. Hello? Huwag kayong maniwala sa Iglesia ni Kristo na mayroon lang daw piniling magturo ang ministro. Kaya ang mga tao doon, hindi sila pwedeng humawak ng Biblia kasi hindi raw sila binigyan ng pagkakataon at binigyan ng authority na magturo, kundi ang ministro. Hindi! Sabi ni John, seek the Scriptures, seek the Word of God. Lahat tayo binigyan ng pagkakataon na aralin at ituro ang salita ng Diyos. Hindi lamang ako. Nanay, tatay, kayo ang unang teacher ng anak ninyo sa bahay ninyo. Nakakahiya kung turo kayo ng turo ng mathematics, ng English, ng science. Pinapalo nyo pa yung anak ninyo, pero hindi nyo na ituro ang salita ng Diyos. Shame on you! Nakakahiya tayo sa Panginoon. Lahat na lang ng subject itinuro mo ang pinaka-importante at dapat bigyan natin ng importansya ang salita ng Diyos. Hindi mo na ituro. Sa inyo mga estudyante, sabi ko nga, pinagpipray ko kayo, aralin nyo lahat ang pwede nyong aralin na mabuti sa eskwelahan, pero huwag nyong kakalimutan, right? Unahin mo ang salita ng Diyos. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Anong ipinakatakot mo? Lahat ng bagay na yan na ginusto mo, idadagdag sa iyo ng Diyos kung unahin mo lamang ang Diyos. Ang naging problema, laging huli ang Diyos sa listahan natin. Ang schedule natin, ang dami. Pasyal, trabaho, pamilya, ano pa, gala, basketball, cellphone. Nandun sa dulo, pag-worship sa Panginoon. Kaya nga pag Sunday, nasaan yung mga tao na nag-commit na pumunta ng simbahan? Wala. Bakit? Nasa hulihan ang schedule nila. Kung, sabi nila, kung libre ako, pupunta ako. Pag wala akong aral, pag wala akong trabaho, ano kaya kung sabihin ng Diyos? Sige lang, bibigyan kita ng hangin pagka libre ako.
Inipit niya kaunti yung hangin mo, ano mangyari sa'yo? Agtunglab ka. Hindi naisip ng tao yan, na yung hinihinga mo sa Panginoon yan, pagkagising mo ng umaga sa Diyos yan, ang daming hindi na nagising. May karamdaman ka, may sakit ka, pero malakas ka. Ang dami ngayon walang sakit, walang kalakasan, nakahilata. Kaya nga kapatid, dapat makita po natin, ang sabi po ng Panginoon sa Book of Matthew 11:29, "Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls." Being steadfast in the faith is being in the church to learn about what? Great teachings about our great God and Savior, the Lord Jesus Christ. Kung ikaw, kapatid, ay devoted na Kristiyano, kung ikaw ay matatag ang pananampalataya mo, kapatid, hindi ka mawawala sa simbahan at makinig, mag-aral kung gaano kadakila ang ating Diyos. Yung mga bata na yan, salamat, nadala ninyo. Yung mga bata ngayon, alam pa nila kaya kung gaano kadakila ang Diyos? Alam pa kaya nila na ang Diyos ang nagbigay ng buhay nila? Alam pa kaya nila na yung Diyos ang nagbigay ng pang-araw-araw nating buhay? Alam pa kaya nila na ang Diyos ang nagbibigay ng kalakasan kay tatay, siya ang nagbibigay ng hanap buhay kay tatay, kay nanay? Hindi na. You know why? Wala na silang napapakinggan na salita ng Diyos. Kaya nga sa atin, sabi ko kapatid, kagabi, huwag ninyong aalisin yung schedule ninyo na mag-invite ng pumunta ng simbahan, magsundo at mag-follow up. Kasi ito yung trabaho natin para yung mga bagong mananampalataya, hindi mo pa katulad. Ako sunduin mo, hindi. Si Brother Ben, sunduin mo, hindi. Siguro pupunta na sila ng simbahan. Yung mga tatay natin, sunduin mo, hindi. Pupunta na sila sa simbahan. How about yung mga hindi pa natutong pumunta ng simbahan? Kung hindi mo sila susunduin, hindi mo isasakay sa sasakyan, may magagamit ba silang pumunta? Kaya nga po kapatid, sana makita po natin bilang isang devoted, steadfast Christian, hindi dapat mawala sa atin na yung tayo po ay nasa simbahan, nag-aaral about sa kadakilaan ng Diyos sa ating buhay, kadakilaan ng Diyos na atin pong tagapagligtas, the Lord Jesus Christ. Amen. Salamat na mula sa salita ng Diyos, nalaman ko na ang kaligtasan pala ay bunga ng aking pananampalataya at paniniwala sa Kanya. Nakala ko nung araw, magpayaman ako, magpamigay ako ng bigas, magpamigay ako ng groceria. Ngayon at mahirap na naman ang kalagayan. Abangan nyo next week, aangat yung diesel. Kaya siguro next Sunday wala nang sunduan sa atin, maglakad na po tayo. Pahirap ng buhay. Abangan nyo yan next week. Pero ako po'y nagpasalamat kapatid, na siguro yung mga iba sa inyo, susunduin man kayo o hindi, pupunta na kayo ng simbahan. Paano po yung iba na hindi na sinusundo? Kaya nga sabi ng Bible, tayo po kapatid ay inatasan ng Diyos na lumabas, "Go ye therefore and teach the word." Hindi lang tayo sa loob ng simbahan, pupunta tayo sa baryo-baryo. Kung makita nyo yung Santa Maria, bit-bit lagi ni Pastor John, yung baby po niya, kasama yung asawa niya, nagbabahay-bahay sila, naglalakad po sila doon, umaabot sila ng pamilya, iba-Bible study, dadalhin sa simbahan, na bawat isa po sa atin dapat kapatid, tayo na rin po ay gumagawa po niyan. Hello? Yan ang kalagayan po yan ang kagustuhan po ng Diyos, na yan din po dapat ang makita po sa atin kapatid, being steadfast in our faith. Tayo po'y matatag. Tayo po dapat kapatid ay devoted. Tayo po'y nakakapagpatuloy bilang isang mananampalataya kapatid. Hindi lamang po tayo pupunta sa simbahan. Alam nyo yung iba, yung mayayaman. Marami akong alam. Nung nasa Manila ako, pupunta sila doon sa San Juan. Yung simbahan ng mga
mga Baptist sila, hindi, Christians po sila, simbahan ng mayayaman at saka mga artista. Doon sila pumupunta para makikilala sila lalo. Hindi tayo pupunta ng simbahan para po tayo makikilala yung personalidad natin. Makikilala po tayo kung sino po tayo, pero dahilan kay Kristo, kaya tayo pumupunta ng simbahan. Kaya tayo nagbibigay para hindi makikilala na marami tayong pera, nagbibigay po tayo dahil mahal natin ang Panginoon Jesucristo. May pagpatuloy ang gawain ng Panginoon. Hello? Kaya nga ang pagpunta ng simbahan, hindi po magpa-check ng attendance, kundi bunga ng pagmamahal mo po kay Kristo, kapatid. That is the only reason why nasa simbahan po tayo. That is the reason why we need to learn about the Scriptures. Malaman mo mula sa Scripture, sino ka at sino siya. Sino ang Diyos at sino ikaw. Kaya nga po, kapatid, sana maliwanag po sa atin. No? At yung pagpunta natin sa simbahan, kapatid, dito natin matutunan about our faults. Tungkol sa kamalian po natin. Dito natin malalaman about our sins. Not the sins of brothers and sisters. Hindi tayo pupunta ng simbahan para alamin natin anong kamalian ni Brother Ben, anong kamalian ni Sister Jubel, anong kamalian ni Pastor. No! Minsan maraming pumupunta ng simbahan para lamang alamin anong latest na balita. Alamin anong problema ni Mea. No! Nandito tayo sa simbahan. Pag nakapakinig tayo ng mensahe ng Panginoon, makikita natin ano ang problema ko sa sarili ko. Because the Word of God, ito ang mirror ng buhay natin. Ito yung salamin. Pag nagbasa ka, nakinig ka ng salita ng Diyos, para kang nakaharap sa salamin. Nakikita mo kung anong meron mancha sa mukha mo, anong dumi sa katawan mo, at doon natin dapat yun ang nakikita po natin. Hindi tayo pupunta ng simbahan para purihin natin or para laitin natin or alamin natin anong kamalian ng bawat isa. Lahat po tayo ay makasalanan. Lahat tayo ay nagkakamali. Pero magandang dahilan, kapatid, kung pupunta rin lang tayo ng simbahan. Una, alamin mo anong kalooban ng Diyos sa buhay mo. Alamin mo mula sa mensahe, anong kamalian ko. Amen. Sa akin ang mensahe na yan. Salamat sa Panginoon. Huwag tayo mag-amen, titingnan natin yung katabi natin. Amen! Bakit? Alam mong ginagawa niya, pero hindi mo nakikita yung sarili mo. Kaya nga, kapatid, naway makita po natin that we come to learn more about our Savior, His salvation, sacrifices, sorrows, sufferings, and success for us. Nandito po tayo para malaman natin paano magtagumpay sa buhay. Unang-una, nakilala natin kung paano tayo maligtas. Di ba? Ang unang naituro sa atin is about salvation. Amen? Ay about salvation. Naituro po sa ating kapatid kung paano po natin ma-enjoy yung paglilingkod po natin. About His goodness, about His will sa buhay po natin. Kaya nga po, kapatid, kanay maliwanag. Ano po? Na yung pagiging devoted natin sa ating Panginoon, right? Nagbibigay lalo ng what? Kapatid, ay nagbibigay sa atin ng prolonged adequacy in the work of God. What is adequacy? Malalim na English yun. Nung tiningnan ko po, sufficiency. Yung pagiging devoted natin bilang isang mananampalataya, kapatid, nagbibigay ng mahabang, right, paglilingkod sa gawain ng Panginoon. Kapatid, anong kailangan po natin? Steadfastness. Sabi ko, pang second church anniversary pa lang natin Di ba sa June 3rd, right, na-organize tayo at 9th year, na-organize po tayo. Kung susumain, 12 years na po tayo this coming June. Ay 12 years. Pero ang tanong,
sino po ang nananatili at nagpapatuloy? Sino po ang nagkaroon ng prolonged sufficiency in the work of the Lord? Mahabang pagpapatuloy sa gawain ng Panginoon, nakakapagpatuloy. Isa ka na siguro, kapatid, ay isa ka na kung pang ilang taon ka na po dito. Kaya nga po, sabi ni Nehemiah sa chapter 6 verse 3, "And I sent messengers unto them, saying, I am doing a great work, so that I cannot come down. Why should the work cease, whilst I leave it and come down to you? I have a great work." Nagpadala ako ng magsasabi sa kanila, tinatawag siya, iniistorbo siya sa ginagawa niya, sa gawain ng Panginoon. I am doing a great work. May question, kapatid, sino ang gumagambala sa iyo? Sino ang nag-hold sa iyo na ipagpatuloy mo ang dakilang gawain ng Panginoon? Para ipagpatuloy mo kung anong ministry mayroon ka, para ipagpatuloy mo yung katapatan mo sa Panginoon. Hello? Nagpadala ng mensahero, sabi niya, I am doing a great work so that I cannot come down. Hindi ako makakasama. Minsan, kapatid, kung sino talaga at makikita mo talaga hindi lang minsan kung kailan ka naglingkod sa Panginoon, kung kailan ka nag-commit sa Panginoon. Ako ay magko-commit ako na mag-social winning, mag-disciple, magbibisit, magpapiano, magbabayolin, aawit ako sa Panginoon, magdadrive ako para magsundo at maghatid. Alam ni Satan. Anong ginagawa ni Satan? Bibigyan ka ng mga kadahilanan para hindi mo may pagpatuloy ang dakilang gawain na iyong sinumpaan. Hello? Hindi kayo sa akin nag-commit. Pero every Saturday, most of the time, mayroon tayong kadahilanan na hindi tayo magamit ng Panginoon. Bakit may tumatawag sa atin? Kung hindi si kumpare, si kumare, kamag-anaks, hello, barkadas, trabaho, pag-aaral, hindi na naubos-ubos ang dahilan. Kaya nga laging naririnig ninyo sa akin, pag gugustuhin, may kapamaraanan, pero pag ayaw, maraming kadahilanan. Hello? Amen! Yan ang realidad, kapatid. Kaya nga sabi ni Nehemiah mismo, and I sent messengers unto them, tinatawag niya, kausapin ka namin, Nehemiah. Sabi niya, bumaba kayo. Nag-utos ng kasama niya, bumaba ka doon, ibagam kanya na, I am doing a great job, aduter aramidak, may panggap ititrabaho ni Apo. Kaya hanak nga bumaba, at ano ang dahilan na ititigil ko ang ginagawa ko sa gawain ng Panginoon? Or iiwanan ko para lamang ako sumama sa iyo? Sometimes hindi natin naisip, sa dami ng sinamahan natin, sa dami ng pinagbigyan natin, sa dami ng gusto nating tapusin, pero ang hindi mo naalala, yung nagbigay ng buhay sa buhay mo. Nagbigay ng kalakasan mo, nagbigay ng hanap buhay mo, nagbigay ng pang-aral mo, at nagligtas ng kaluluwa mo. Sana, kapatid, makita po natin yung being steadfast in the faith. It will prolong your sufficiency in the work of the Lord. Yung iyong katatagan, ang iyong devotion, ang iyong loyalty sa Panginoon. Diyan nasusubok kung alin ang unahin mo. Sabi ko nga, lahat ng gusto kong lakarin. Huwag lang linggo. And some of my Saturdays nakukuha. Pero sabi ko, pinapanalangin ko na yung schedule ko from Monday to Friday, huwag mahaluan ng Saturday, kasi sabi ko, Saturday is preparation. Saturday is visitation. Saturday is follow-up.
Saturday is practice. Saturday is studying the Word of God. And Sunday, from morning to evening, pag-worship sa Panginoon. Sabi ko, may nagyayaya sa akin. Sabi nila, yayayain ako. Pwede. Sabi ko, kayo na ang pumunta sa akin, hindi ako makakapunta sa inyo. Di baling ako na lang ang sagot sa pagkain, kayo lang ang pumunta sa akin. Bakit? Para makarating kayo sa simbahan. Meron kaming reunion ng mga kamag-anak ko sa mother side. Ako'y nagpasalamat, nandito po si Auntie Puring, ang aking itinuring na nanay. After Conchita, meron daw kaming reunion. Sabi ko sa kanila, okay, doon tayo sa amin. Doon tayo sa church. You know my purpose? Daling ko sila sa church. Number 1, anong mandato ng Diyos sa akin? To share the gospel. Gusto ko na yung mga kamag-anakan ko sa mother side, makapakinig sila ng tungkol sa kaligtasan ng kanilang kaluluwa. Para isang araw, hindi na lamang po dito nagre-reunion hanggang langit magsama-sama. Bakit? Nagkaroon ng katiyakan ng langit ang bawat kamag-anakan. Kayo, kapatid, marami na kayong mga affair, marami kayong aktibidades, marami kayong naging bisita. May question, na isi-share nyo ba ang gospel sa bawat bisita ninyo? Na isi-share nyo ba ang gospel sa mga taong namimit nyo at pinupuntahan po ninyo? Kaya nga sana, kapatid, makita natin mabuti ito. Napaka-importante. Sabi ni Nehemiah, alright, I am doing a great work. Christians, why not say, sabihin ninyo, mayroon akong dakilang gawain na ginagawa sa gawain ng Panginoon. Hindi ako pwede. Bakit? Schedule ko na mag-follow up. Schedule ko na mag-visit. Sundays for the Lord! Boss, magtatrabaho ako kung gusto mo mula umaga hanggang gabi. Huwag mo lang kukunin ng linggo sa akin. At bigyan mo ako ng chance na makapag-follow up, makapag-visit, para mayroon akong dinadala pag linggo. Kapatid, maliwanag ang salita po ng Diyos that steadfast believers in Christ through time have walked their talk. Wow! Have walked their talk. Tayo po na mananampalataya, kapatid, yung atin pong sinasabi, isinasabuhay po natin. Hello? We need to walk our talk. Yung ating sinasabi bilang isang mananampalataya, nakarinig ako dati, isang tatay, kami sa simbahan namin, Biblia ang ginagamit namin. Ang buhay ko ay biblical. Ang ugali ko ay biblical. Wow! Mas ginusto na niyang makipagbarkada, makipag-inuman kaysa pumunta ng simbahan. Kapatid, yung sinasabi natin, kapatid, na sinasabi mo na ikaw ay Kristiyano, ibig sabihin, huwag mong mamaliitin yan at huwag mong bibiro-biruan yan. Pag sinabi mong baptist ka, you are a real Christian. Pag sinabing baptist ka, ikaw ay mananampalataya at tagasunod ni Kristo. Alin ang sinusunod mo? King James Bible. Pag sinabi mong baptist ka, kapatid, yung pagiging baptist mo, dapat yun ang kapamaraanan ng buhay mo. Hello? We need to walk what we talk. Kinakailangan natin na gawin kung ano yung sinasabi po natin. Hindi naman ako nagpipreach, pastor. Yes, but once you say you are a Baptist, ikaw ay mananampalataya ng Panginoon. Ikaw ay tagasunod ng ating Panginoon. Kaya, sana po kapatid, yung atin pong pagiging steadfast, magdadala po sa atin ng influensya, right? Sa buhay ng mga mananampalataya. Sino ang mag-influensya sa kanila? Mundo? Kaya nga sabi ko nga, kapatid, pati dito, mabuti naman, walang nagpapa-video kayo ng Sunday. Kasi kung meron nagbibidyo kayo ng Sunday dito, pupuntahan ko, kakausapin ko. Bakit? Hindi magandang influensya ang video sa mga bata.
Kasi pag may nagbibidyo kay ng Sunday, or kahit anong araw, lalong-lalo sa gabi, ang video kay actually hindi bawal, kahit 24 hours. Basta huwag lang nakakaingay sa kapitbahay. Hello? Pupuntahan ko talaga yan, sasabihin ko, hindi magandang impluensya ito. Doon, dumadaan ako doon sa barangay, kasi taga-barangay Poblacion Weste pa rin ako eh. Ayaw nilang tumabi. Dadaan ako. May tindahan sa paliko, may nakaupo pa dito sa kabila. Hindi ko may pasok yung sasakyan ko. Ayaw kong magbusina. Nakaka-offend. Bumaba ako. Kapatid, pwede ka bang umalis muna sa kaliwa? Agsik ko lang aro din, nagtugaw ka pa dita, aglaklako di jay, awang pagsikwa mon. Sabi ko, at pwede ba yung tindahan, ialis yu? Nangikabil kay tidakkel nga payong, alam niyo yung payong na malaki? Sasayad sa bubong ng sasakyan. Mabalin ka di nga ialis yu. Umalis kami dyan, kadalan mo. Kinapyadya tadalan ti tao, kadati kadalan ti lugan. Sabi ko, apay ngamin nakadadot taod to'y, ngamin adad ti tibulan ti huweteng, sabi ko sa kanila, ito ang tatapos sa kalagayan ninyo dito. Naghihirap na nga tayo dito, lalong maghihirap. Bakit? Nandito ang pasugalan. Alam nyo kapatid, hindi magandang impluensya. Kaya tayo kapatid na mananampalataya, yung pagpunta mo ng simbahan, may dala-dala kang Biblia, kasama mo si Mrs., kasama mo ang anak mo, yan ang great influence sa mga mananampalataya. Kasama mo si anak mo na masaya kayong pumunta, nakikipag-fellowship po kayo, umaawit kayo sa Panginoon. That is the great influence na pwede natin gawin sa mga mananampalataya. Hindi tayo dapat ang makitaan nila ng maling influensya. Hello? Kaya tayong mga mananampalataya, kapatid, alright, ay tayong mga mananampalataya, nagbibigay po tayo ng influensya sa bawat isa. Kaya nga, kapatid, young people, anong influensya ang nakikita sa buhay ninyo? Pag kayo ba ay may nakikitang tao dyan, may dala ba kayong Bible? Or ang dala-dala ninyo cellphone? Pag may nakita ba kayo, nagbibigay ba kayo ng tracts at isineshare nyo ang gospel? Or bali wala lang po sa inyo? Kapatid, hindi tayo normal na katulad ng tao na walang concern sa buhay ng isang tao. Ang the best na maitulong natin, tulungan nating makakilala kay Kristo. Pag nakakilala kay Kristo, nakakilala si Brother Ben, natanong ko nung mga nakaraang buwan, Brother Ben, sabi ko, kailan ka huling nakatikim ng alak? Oh, nanipod pa idi, nagsimbak dito yung pastor. Narinig ko sa kanya. Nakikita ko sa buhay niya. That is influence. That is influence. Na makita pa lang, pupunta ng simbahan at makita isang tatay, isang nanay, hindi na nagsusugal, hindi na nagiinom, hindi na nangangapit bahay, nakipagchismisan. Kapatid, that is a great influence. Young people, anong influensya, anong testimonya nakikita po sa atin? Ay anong testimonya nakikita po sa atin? Kaya nga po kapatid, still ang Panginoon, right? Naghahanap pa rin ng mga mananampalataya na mayroon pong katapatan, devotion, loyalty sa Kanya. Nawa kapatid, bawat isa po sa atin, makitaan po tayo niyan. Yung atin pong steadfastness, yung atin pong devotion, yung atin pong loyalty, and that will affect, kapatid, yung atin pong testimonya, yung atin pong influensya. Ngayong umaga, tatapos po ako dito. Sa bawat isa po sa atin, kapatid, i-check natin yung sarili po natin. Haharap tayo sa Panginoon, kakausapin natin ang Panginoon. Why not check ourselves? Tayo ba, kapatid, ay mabunga sa gawain ng Panginoon? Tayo ba, kapatid, ay impluwensya sa ginagalawan natin saan tayo umuwi?
Isa kang young people, anong nakikita sa'yo? Magandang influensya ba ang nakikita sa'yo? Nakakapag-encourage ba tayo sa pamamagitan ng magandang testimonya natin sa araw-araw na buhay po natin? Kung ikaw ay dating ginagamit ng Panginoon, di ba napakaganda na bumalik ka? At yung influensya mo sa ibang kabataan, dadami kayo naging katulad mo. Kung tayo po'y magulang, di ba napakaganda na marami tayong mai-influensyahan na magulang para maisaayos din yung buhay nila? Alam niyo po, ang influensya ng mundo, kapatid, sabi ko nga po sa inyo, pagkatapos ng trabaho ng hapon, alaksing ko na. Hello? Dito sa lugar na ito, dito ako lumaki. Dito ako lumaki. Pag natapos ti trabaho, alaksing ko na yan. Kapatid, hindi na tayo dapat ganun. Pagkatapos ng klase, anong influensya, anong testimonya makikita sa inyo mga estudyante? Nung panahon po namin, makinig po kayo, tumatakbo kami pa uwi, awan pa'y lugan me. Apay, mapanagruot, mapanagtagtag, ti kanan ti baboy. Pero ngayon, hello, mothers, tingnan nyo mabuti ito. Napakarami ng idinadahilan ng anak ninyo. Hello, anong influensya makikita nila sa inyo, young people? Uuwi po kayo, barkada, kapitbahay. Walang masama pumunta sa kamag-anak, pero kayong kamag-anak mo sadot, yung kamag-anak mo manginginom, anong mangyayari sa'yo? Magiging kaparehas ka lang. Kaya nga, bago tayo lumuhod sa Panginoon, check natin yung sarili po natin. Tayo ba, kapatid, ay yung testimonya natin, nakakapag-influence ba tayo ng maayos sa mga kabataan na kaparehas po natin, sa kasamahan po natin, mga magulang? And we check also, right? Kung tayo po'y naging fruitful sa gawain ng Panginoon. Tayo rin po ba, kapatid, ay totoong nagbibigay? Yung katapatan po natin, nagbibigay po tayo para sa Panginoon. Yung totoong pagbibigay para sa Panginoon. So ngayong umaga, kapatid, nihiling ko po sa inyo about steadfastness. Na sana po makita po sa atin, ang sabi po ng Bible, babalik na po ako doon. Ang sabi po ni Paul, therefore, ganun nga, sabi ni Paul, my beloved brethren, be ye steadfast. Be devoted. Be loyal. Be ye steadfast, unmovable. Huwag patitinag. Always abounding in the work of the Lord. Tayo po ay nagpapatuloy na gumagawa sa gawain ng Panginoon. For as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. At alam na alam natin, kapatid, na bawat ginagawa po natin, hindi yan may pagkakaila sa Diyos. Bawat ginagawa mo sa Panginoon, kung ikaw ay tumutugtog, alam ng Diyos yan. Kung ikaw ay nagsusulwining, alam ng Diyos yan. Kung ikaw ay kabahagi sa gawain ng Panginoon, alam ng Diyos yan. Alam din ng Diyos kung hindi ka nagpapagamit. Always abounding, sabi po ng Bible, ay always abounding in the work of the Lord. Ngayong umaga po, kausapin po natin siya. As you know, your labor is not in vain. Hindi po nawawalang kwenta ang ginagawa po natin sa Kanya. Salamat, Panginoon, sa inyo pong kabutihan. Biyaya po ngayong umaga. It's a reminders for us, being steadfast sa gawain po ninyo. Salamat po, Panginoon, at niling ko po mula po sa inyong mensahe, nangusap po kayo. Niling ko po, kausapin niyo po ang bawat isa. Sa amin pong invitation, anuman ang response po nila, mangusap po kayo, Panginoon. Natugunin po nila ang panawagan po ninyo mula po sa inyong salita. Dalangin po namin ito at pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Kapatid, ni-invite ko po kayo sa harapan. Please come forward.
Sige po, mag-forward po kayo dito, young people, para hindi matrap po dyan. Bakit hindi natin kausapin ng Diyos? Anong kalooban ng Diyos sa atin? Sabi ng Bible, by the mercies of God, that we present our bodies a living sacrifice. Be steadfast and immovable. Hindi tayo dapat patitinag, maging matatag po tayo. Kasapin mo ang Diyos, kapatid. Tayo ba ay nagbubunga sa gawain po niya? Yung atin pong katapatan, loyalty sa ating Panginoon. Faithful pa ba tayo, kapatid, sa atin pong mga ministries? Minsan, marami pong mga gumagambala po sa atin. Maraming mga kapamaraanan ni Satan para hindi tayo bigyan ng chance na maging devoted sa Kanya, sa ating Panginoon. Napapalayo tayo sa Panginoon. Minsan, yung loyalty natin, nababaling na sa mundo, hindi na sa Panginoon. Dakilang Diyos na mapagpala po sa lahat. Salamat po sa inyong biyaya, Panginoon. Salamat sa inyo pong katapatan sa aming pong buhay. Salamat po sa habag po ninyo. Naawa po kayo sa amin. Binigay niyo po ang inyong bugtong na anak, ang Panginoong Hesukristo. Kaya niling ko po, Diyos, ang usap po kayo sa bawat isa, tiklop tuhod po ang mga anak po ninyo. Makita po ang pagiging steadfast, devoted, makita yung loyalty po ng bawat isa po sa inyo. Yung amin pong paaraw-araw na buhay, Panginoon. Yung amin pong influence. Yung amin pong ginagawa. Yung amin pong testimony, Panginoon. Tulungan niyo po ang bawat isa, Panginoon, at hindi po mawalay ang init, Panginoon. Yung amin pong naumpisahan, yung amin pong mga commitments, yung amin pong devotion sa gawain po ninyo. Nabalik po namin lahat ang pasalamat sa inyo, Panginoon, anuman pong mga kabigatan na idinudulog po sa inyo. Tugunin po ninyo at tulungan po ninyo sila, Panginoon. Dalangin po namin ito at pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Okay, thank you very much. At tayo po ay sandaling makabalik sa atin pong upuan. And tawagin po natin yung atin pong mga ushers para po sa atin pong giving for this morning. Ay sa atin pong giving. Ushers, please come para po sa atin pong pagbibigay.